Scorpio, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo in terms of your work, money, and business. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Pwede nyo pong tignan yung inyong moon, rising, and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe kasi minsan, Scorpio, hindi kayo nakaka-resonate sa inyong sun sign. So, let's see. Tignan nyo po yung other placements po ninyo. So, we have the Hierophant. Ayun. Parang ano ba, meron kayong pinag-aaralan dito? Meron ba dito nasa mga trainings kayo, ganyan? Or nagta-training kayo? Tingnan natin. Pero at the same time, meron pangamba yung iba sa inyo eh. Tingnan natin pagdating naman sa work mo. We have the Chariot. Pagdating sa work, ayan, bibong-bibo po yung karamihan sa inyo, Scorpio. Hindi talaga kayo magpapatalo. Kasi nafe-feel nyo na, ayan na yung success eh, pagdating sa life ninyo. So, tignan natin ano pa yung mensahe, okay, pagdating sa work. Ano pa ba yung issues or situation pagdating sa work mo ngayon? We have house. Okay. Diyan ba sa trabaho mo, nakabili ka na ng sasakyan, nakabili ka na ng bahay? For some of you naman, pwedeng hindi mo yan binili, pero pwedeng provided yan ng inyo pong company. Parang as long as dyan ka nagwo-work, ayan, may pabahay kayo, pwede kayong kumuha ng bahay at saka ng sasakyan. May pasasakyan din. Ayan. So, bongga yung iba po sa inyo. No? Bongga yung inyong trabaho. Mukhang malaki talaga yung kita ninyo, Scorpio. We have betrayal. Okay. We have gift. Medyo mag-ingat ka lang dito kung ano man yung ino-offer sa'yo ng trabaho mo pala. No, ng company mo. Kasi pwedeng may panloloko dito. For some of you, pwedeng hahayaan kayong makakuha. Meron ako nakikita dito, hinahayaan kayong makakuha ng something na gusto po ninyo, no? Pero pwedeng sa kanila nakapangalan under company's name. So, pwedeng, pero kayo yung nagbabayad ng monthly. Tignan nyo yan, ha? Okay, basta-basta kukuha. Kasi baka mahirapan kayo. Paano kapag napag-initan ka dito tas bigla kang tanggalin? E di yung lahat ng binayad mo, wala na. So medyo mag-iingat po kayo. May ganyang kalakaran akong nakikita dito. Tapos ito, meron dito, may ireregalo sa yung isang tao, isang co-worker, pwede, no? Medyo mag-ingat ka kasi di mo alam kung saan galing yung regalo niya sa'yo. Baka mamaya iset up ka dito, mapagbintangan ka pa. So, mas mabuti na po yung nag-iingat po kayo. Tignan natin, pagdating naman sa kaperahan. Kaperahan naman po, Spirit Guide. Kamusta po si Scorpio? We have Wheel of Fortune. Di ba maganda talaga yung kaperahan mo dito? Ayan, pwedeng may big amount of money. For some of you naman po, parang kahit saan kayo magpunta, yun na, sinusundan kayo ng pera. Okay, so pwede po meron dito ang ano nyo po talaga, mga investments ninyo, or meron kayong, you know, sa internet lamang is kahit saan po kayo magpunta, nakakapagtrabaho po kayo. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kita ninyo dito. We have the Fool. Ayun nga yung iba sa inyo. Pwedeng adventurer yung iba sa inyo. Kaya parang, pero tuloy-tuloy pa rin yung kita ninyo dito. No? Ang ganda. We have King of Swords. We have the World. Yan. Oh, ang ganda ng energy ninyo. Nalilibot nyo na yung mundo. Nagkakapera pa kayo. Parang ganyan. Nakapag-travel na kayo. Kumikita pa kayo. So, kaya mo yung pagsabayin, Scorpio. Maganda yung energy mo dito. Tapos, meron din ako nakikita dito ng mga transactions outside the country. Yan po. Depende na lang siguro yan. Kung meron kayong kamag-anak or meron kayong business outside the country. So, maganda po yung pinapakita dito. Yan ang Wheel of Fortune. So, big amount of money po ito. So, actually, medyo nai-stress yung iba sa inyo pagdating sa kaperahan. Pero, ayan po, masusolusyonan siya nitong paparating na malaking halaga na ito. So, tignan naman natin pagdating sa iyong business. Kamusta naman po ang business, Spirit Guide, ni Scorpio? Business naman po. We have Three of Swords pagdating sa business. Ayan. Medyo may problem kayo in terms of your business. Yan, medyo malungkot kayo ngayon pagdating sa inyong negosyo. Tingnan natin. Ano po ang sitwasyon, Spirit Guide?
We have country. Tingnan natin. We have inheritance. Meron tayo ditong beauty. Okay. So, parang ipapasa nyo na ba yung business ninyo sa, kunwari, sa anak ninyo? Or, i-give up nyo na ba yung business ninyo for some of you? Parang hindi na kasi kayo yung mamamahala dito, Scorpio. Siguro iba sa inyo, pwedeng matanda na kayo, ganyan. Or pwedeng ano ba, nagkaroon ba kayo ng something na sa kunwari, sakit, ganun. Kaya yung iba po sa inyo, ayan, parang hindi nyo na kayang maging hands-on dito sa inyong negosyo. Kaya parang ipapasa nyo na siya. Tignan natin ha kung magiging okay pa rin ba yung takbo ng business mo. So, kaya nalulungkot yung iba sa inyo dito. Ten of Swords. Medyo mag-ingat kayo. Piliin yung buti kung sino yung mag-handle nitong business ninyo. Kasi pwedeng sa umpisa lang siya okay. Queen of Pentacles. Ayan. Magiging okay din naman pala siya. Siguro more on na, mahihirapan lang siguro sa umpisa yung tao. Baliktad. No? Sa umpisa, mahihirapan lang yung tao na pagkakatiwalaan mo o yung pagpapasahan mo nitong negosyo mo. Pero, ayan po, magagamay din naman pala niya. Ayan. Hindi naman niya sasayangin yung niregalo mo sa kanya. Oo, yung binigay mong tiwala sa kanya. Ayan. Pero, nakikita ko kasi dito darating yung point, no? Sa isipan ng taong to na, ipasa ko na lang kaya sa iba or ibenta ko na lang kaya yung business na to kasi nahihirapan na ako. So, siguro, guide mo pa rin siya. Ayan, wag lang yung basta, oh, bahala ka na dyan, ikaw na yung bahala, kahit nasasaktan ka dito. Okay, gawin mo, i-guide mo yung tao na to, para hindi sayang yung pinaghirapan mo all over the years pagdating dito sa business na ito. Meron naman ako nakikita dito, pwedeng hindi, wala kayong sakit, kung hindi pwedeng mag-migrate na yung iba sa inyo, sa ibang bansa. Kaya po pwedeng iba na yung pag-handle ninyo nitong business ninyo. I don't know kung ito ba ibibigay nyo lamang, or ibebenta nyo po. Ibebenta nyo yung ownership sa ibang tao. So, parang iba na yung mag-handle, mag-ooperate ng business ninyo. You know, we have new beginning. Hit the reset button. You will start a new job and life clean sweep over. So, meron talaga dito, no? Meron po kayong mga kailangang i-give up. Yung mga nakasanayan nyo na talagang, ayun, need na talaga ng pagbabago. Tignan natin. So, may i-give up po kayo dito para makapagsimula kayo ng bagong buhay. Check natin. Sabi ko nga, diba, kaya pala may nakikita ko dito kanina na pwedeng meron kayong transaction sa outside the country. So, yung iba po sa inyo yun, because of this, meron kayong, ayun nga, may aalisan kayo. May bago kayong pupuntahan. We have goals. You have a clear vision for your goals and are steadily moving forward with motivation and confidence. Ayan po, maging confident po kayo dito sa goals ninyo. Sabi dito, okay lang na mag-umpisa ulit. Kasi actually, hindi naman kayo mag-start from from zero. Hindi naman kayo mag-start na walang-wala talaga kayong knowledge about something. Meron po. Madami kayong bit-bit dito. At pwedeng doon sa pupuntahan ninyo, 'di ba, sa new path na tatahakin ninyo, mas mag-grow pa talaga kayo. So, yan lang po yung mensahe. Claim nyo na po yung mga positive energies dito sa reading natin at let go nyo lang po yung mga negativities. Ingat po kayo always and more blessings to come.